Konnichiwa mga sis! Welcome to a day in my life here in Japan. Maghapon yung umuulan ngayong araw, isa na nga tong sign na magpapalit na nga ng season. Tanoshimi na nga ako dyan dahil Aki at Haru ang pinakagusto kong season ng Japan. Pagdating ko nga ng Eki, nag-charge lang ako ng IC card at dumiretso na agad ako sa platform kung saan ako sasakay. Pagdating ko nga, nakwento pa ako dito sa isang Haponesa. Diyan nga nagmamadali na ako sumakay ng densya, kamuntikan pa kasi akong maiwan. Dito na nga lang kami nagkita ni Naoki kung saan kami magnonorikay. Ngayong araw nga kasi magkakaimono kami ng mga pagkain namin. Pagbaba nga namin, nakakita kami ng vending machine na ice cream. Sabi ko nga wala naman ako sa mood kumain. Paglabas nga namin ng Eki, walking distance lang din naman yung pupuntahan namin supermarket. At nung malapit na nga kami, nakalimutan ko palang i-on yung camera. Ayan tuloy, iyan lang yung napakita ko sa inyo. Diyan nga, tuwang-tuwa si Naoki paano naman nakakita siya ng panganang isda. Ako naman, etong hipon yung kinuha ko. Kitang-kita naman kung gaano siya kasaya dyan. Sulit naman kasi talaga na magkaimono dito. Bukod sa maramihan na siya, mas mura siya compared sa mga supermarket na malapit sa amin. After nga niyan, dumiretso na nga rin kami sa Reggie para magbayan. At ayan nga yung total ng binayaran namin. Pagkatapos nga dyan, naglakad na nga kami agad papunta ng Eki. Habang naglalakad nga kami, sabi ko sa kanya tutulungan ko na siyang magbitbit. Pero sabi nga niya wag na nga daw kasi nga daw mabigat. Eto na nga lang backpack yung binigay niya sa akin. Aminin nyo, napakilig na naman tayo ng 23 years old. Pagsakay nga namin ng densya, one stop lang naman at nakababa na din kami. Pagkababa nga, naabutan pa kami ng rush hour kaya nga inantay ko na lang siya dyan sa Kaisatsu Gucci. Nag-elevator na nga kami para mas mabilis. Pagkababa nga namin, naghanap na nga agad kami ng makakainan. Wala na nga rin kasi kaming time para magluto. Dito na nga namin naisipang kumain sa Indian restaurant. Hisashiburi din kami nakakain dito. Umorder na nga kami agad at etong ladies set yung in-order ko. Dumating din naman agad yung order namin. Pagkatating nga, tuwan-tuwa ako dito sa nan. Biro mo naman, malaki pa siya sa mukha ko. Pagkatapos nga namin kumain ay nagbayad lang din kami agad at umalis na rin kami. Sabi nga ni Naoki mag-taxi na nga daw ako dahil hindi ko pa nakukuha yung bike ko. Pagdating nga namin ng Eki, buti na nga lang meron agad taxi at nakasakay din agad ako. Pagka-uwi nga ay nagpalit lang din ako ng damit at inayos ko na agad tong pinamili namin. Habang inaayos ko nga to, iniisip ko na nga dyan kung ano-anong klaseng luto ang gagawin ko. Naalala ko nga nung nabubuhay pa si nanay, lagi niya kaming tinatanong kung anong ulam gusto namin. Ngayon na-realize ko na siya kung bakit na kami lagi tinatanong. Ang hirap naman nga kasing mag-isip ng uulamin sa araw-araw. Pagkatapos ko nga dyan ay nilabas ko na yung mga learning materials ko. Naglalaan talaga ako ng 1 to 2 hours a day sa pag-aaral ng Nihongo. Magtitika kasi ako ng JLPT this December. Gambatero talaga ako sa pag-aaral ng Nihongo. Ito din kasi yung pathway ko para makuha ko yung mga anak ko at makasama ko na sila. Kaya every time na nahihirapan ako, lagi ko na lang iniisip, I can do all things through Christ who strengthens me. Yun lang naman yung mga kaganapan ko for today. Thank you so much for watching. See you sa next vlog!